Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit-init na usapin tungkol dito kay Picoin. Oo, si Picoin na matagal na nating hinihintay na sumabog ang kanyang presyo. Pero bakit nga ba kahit bullish ang buong crypto market, parang hindi makausad itong si Pi? At higit po sa lahat, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nalilista kay Binance or kay Coinbase? Ayon po sa ilang eksperto ay may tatlong malalaking rason kung bakit delay pa rin ang kanyang listing. At ang mas nakakagulat pa rito ay may nagsasabi na kahit hindi pa siya ililista, kaya pa rin daw ni Pi na tumaas ng 100 times ang kanyang presyo. Kaya posible kaya ito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Sa ngayon, si Picoin po ay umiikot lamang sa presyong 0.44 hanggang 0.50. Kahit ang buong crypto market ay nasa malakas na rally, lalo na si Bitcoin na may bagong all-time high, si Pi ay tila nananatiling tahimik. Ayon po sa datos, si Picoin ay bumaba ng halos 4% sa isang araw at nasa presyong 0.45 ang kanyang kasalukuyang palitan. Ang kanyang daily trading volume naman ay nasa $78.83 million lamang na halos hindi po gumagalaw. Masakit man isipin pero sa loob ng isang buwan ay bumaba po ng 26% ang kanyang value. Sa weekly chart naman ay halos 1% ang binaba. Dahil dito, nalaglag na po si Picoin sa top 30 ng mga pinakamalalaking crypto ayon sa market cap. Ngayon ay bakit ayaw pa rin ilista si Picoin kay Binance at Coinbase? Ayon po kay Kim H. Wong, isa pong kilalang market analyst, ay may tatlong malalaking dahilan kung bakit hindi pa rin pinapansin ni Binance at Coinbase si Picoin. Una ay hindi pa bukas sa publiko ang buong blockchain code ni Pi Network. Sa mundo ng crypto, ang transparency o pagiging bukas ng code ay mahalaga upang mapatunayan na ligtas at legit ang isang project. Pangalawa, wala pang third-party security audit si Pi. Ito yung pagsusuri ng isang independent group para malaman kung secure talaga ang network. At pangatlo, may posibilidad na hindi pa talaga nagsasubmit si Pi Network ng formal application para malista. Medyo nakakagulat, di ba? Dahil kahit pa may $100 million na venture fund si Pi at meron na ring Pi App Studio, kulang pa rin sa mga basic requirements ang project niya para ma-consider ng mga malalaking exchanges. Ayon pa rin po kay Kim H. Wong, mas mainam po na mag-focus ang mga Pi holders sa ecosystem development. Sa madaling salita ay mas importante po ang pagpapalawak ng paggamit ng application ni Picoin kesa sa pag-aabang ng presyo araw-araw. Kung magpapatuloy daw ang infrastructure development at makamit ang mass adoption, malaki ang chance na sumabog din si Pi sa hinarap. Pero kailangan lang ng mahabang pasensya. Ngayon ay posible ba talagang tumaas ng 100 times si Picoin kahit walang major listing? Dito po papasok itong si Dr. Altcoin, isa pang analyst na may kakaibang pananaw. Ayon sa kanya, hindi kailangan ni Pi sina Binance or Coinbase para tumaas ng todo ang kanyang value. Paliwanag po niya ay nakatutok po ang Pi Network sa pagbuo ng peer-to-peer ecosystem na may tunay na gamit sa totoong mundo. Kaya raw kahit walang suporta ng malalaking exchange, possible pa ring umangat si Pi sa pamamagitan ng sariling ecosystem growth nito. Isa pa sa mga dahilan ng kanyang confidence ay ang pagkakaroon po ng AI App Studio ni Pi Network at ang kanilang $100 million na pondo. Ito raw ang magtutulak sa long-term growth ni Pi. Ayon pa sa kanya, sa loob ng 5 years, kaya raw na umabot ang presyo ni Pi ng 100 times hanggang 300 times mula sa kanyang kasalukuyang presyo ngayon.
Bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay meron po tayong dalawang bagay na dapat pag-isipan. Una, hindi pa ito ang tamang panahon para umasa sa biglang pag-angat ni Picoin. Kung nakapagmina ka ng Pi gamit ang Pi Network app noon, mas mainam po na i-hold mo muna ito habang hindi pa malinaw ang magiging galaw ng market. Pangalawa, hindi pa ito stable. Wala pang fully open mainnet. Walang transparency sa blockchain code at wala pang audit. Lahat ito ay red flags kung titignan mo ito bilang isang long-term investment. Pero on the positive side, kung totoo po ang sinasabi ni Dr. Altcoin at totoo ang mga plano ng PiCore team, posibleng maging game changer po si Picoin sa mga susunod na taon. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay si Picoin ay parang isang estudyanteng matalino pero hindi pa tapos sa kanyang thesis. May potensyal, may suporta ng community pero kulang pa sa credibility para pasukin ng malalaking institution. Kung tunay po na gusto ng PiCore team na seryosohin nila ang mundo ng crypto, kailangan po talaga nilang buksan ang kanilang code, magpa-audit at mag-submit ng formal applications sa mga exchanges tulad ni Binance at saka Coinbase. Hanggat hindi nila ito ginagawa, mananatiling usap-usapan lang si Pi at magiging speculative investment siya. Pero kung ikaw po ay believer sa project, wala namang masama sa pag-hold. Ang mahalaga ay alam mo ang risk at hindi ka umaasa agad ng easy money. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.